Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga bagong tourist attractions na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Dito tayo magsisimula sa Binondo Canal Bridge at Pagoda Temple Project. Oh wow, ang ganda na pala dito. Malapit nang matapos yung kabilang side at nilagyan na nga ng mga fence na may iba't ibang carved design at mga statue. Ito naman yung Canal Bridge sa gitna ng estero. Ito yung magiging daanan ng mga turista patawid dito sa kabilang side. Kapag natapos na yung kabila, dito naman yung lalagyan ng fence. Ayon pa sa design ng proyektong ito na nakita natin online, dito naman itatayo ang Pagoda Temple. Yan ang aabangan natin ngayong 2024. So ayan guys, makikita naman natin, nag-iba na nga yung itsura ng estero na dati ay punong-puno ng basura. Ngayon nagmukha na siyang tourist attraction. Hanggang dito na pala yung nailagay na fence dyan sa kabilang side. Konti na lang at aabot na yan hanggang doon sa dulo. Napaka-detalyado na mga carved design, pati na itong mga maliliit na statue. Iba't ibang artwork din ang makikita natin dito. Siguro kapag natapos na ang proyektong ito, dapat nalinisin ang tubig dito sa estero kasi mabaho pa rin hanggang sa ngayon. Ngayon pa lang makikita na natin na maganda ang magiging kalalabasan ng bagong tourist attraction dito sa Binondo na ipinatayo ng Filipino-Chinese community. Layunin ng proyektong ito na buhayin ang mga estero dito sa Binondo na polluted na at napabayaan na ng ilang dekada. Magkakaroon pa dito ng dalawang arko dito sa bungad ayon pa sa design na nakita natin online. So yan guys, ito muna ang latest na progress sa Binondo Canal Bridge at Pagoda Temple Project. Balikan na lang uli natin ito sa mga susunod na araw. Puntahan naman natin yung iba pang mga tourist attraction na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Andito na tayo sa may eskolta at last week nga ay binuksan na ang Pasig River Esplanade Project dyan sa likod ng Manila Central Post Office Building.
Kahit binuksan na yan, ongoing pa rin na ginagawa yung ibang bahagi niyan, kaya tingnan natin yung latest na progress. Last year, mas nauna nang natapos itong Yuchengco Park, isang bagong riverside park dito sa May Escolta. Makikita naman natin ngayon na napakaganda na dito at malinis na. Kung mapapansin nyo, walang kalat dito dahil merong nagme-maintain dito sa Yuchengco Riverside Park at may mga gwardiya din na nagbabantay. Dito muna tayo dadaan sa Binondo Intramuros Bridge, patawid dun sa kabila sa ginawang Pasig River Esplanade Project. Ito na pala ang simula ng Pasig River Urban Development Project. Layunin ng proyektong ito na linisin at buhayin ang Pasig River sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong riverside park, esplanade at marami pang ibang proyekto. Sa nakalipas na mga taon, mas marami ng mga bagong development ang itinatayo ngayon dito sa may Binondo area. Mas lalo na ngayon at meron na isang bagong tulay na nagkokonekta sa Intramuros at Binondo, dalawa sa mga historical na lugar dito sa Maynila na dinadayo ng mga turista. Malinis na ngayon dito sa taas ng Binondo Intramuros Bridge at wala na rin nagkakalat at tumatambay dito. May pulis na pala na nagbabantay dito sa taas. Makikita natin dito ang malaking pagbabago ng Binondo skyline dahil sa iba't ibang mga proyekto na tinatayo dyan. Andito na tayo sa kabilang side ng Pasig River sa may Intramuros. Isang esplanade project naman ang patuloy pa rin na ginagawa sa ngayon. Yung nasa likod pa lang ng Manila Central Post Office Building yung natapos, pero dito sa kabila ay gagawin pa lang. Ginagawa na ngayon yung finishing dito sa area ng esplanade na natapos na. At eto na nga, napakaganda na ang Pasig River Esplanade Project. Para kang nasa ibang bansa kapag nandito ka. Ang disenyo ng bagong esplanade ay halos kaparehas din ng design na ginawa sa Jones Bridge. Dito naman merong fountain at may mga statue pa. May pailaw din dito sa gabi.
Wow, ang ganda pala dito, lalo na ngayon na unti-unti na nga natatapos ang proyektong ito. Pinondohan pala ng private sector ang Pasig River Urban Development Project. Marami pa mga proyekto na itatayo along Pasig River sa iba't ibang mga syudad sa Metro Manila. At ito pa lang yung simula dito sa Maynila. Isa pa sa makikita natin, may designated na sitting area, may plant box din, at mga lamppost na may classic na design. Na tayo sa dulo ng Esplanade Project. Makikita naman natin na hindi pa nga tapos at ginagawa pa dito sa kabilang side. Sa tingin ko itutuloy pa yung ginagawang Esplanade Project hanggang doon sa may Arroceros Park. Pwedeng-pwede naman talaga na ayusin at pagandahin ng Metro Manila. Kailangan lang talaga ang maintenance kapag naipatayo na ang mga proyektong ito. By the way, napansin ko lang meron na palang mga guard na nagbabantay dito sa Esplanade Project. Mas okay yan para wala nang magkakalat dito. Abangan pa natin ngayong 2024 yung iba pang mga bagong proyekto na itatayo bilang bahagi ng Pasig River Urban Development Project. Isa pa sa abangan natin, ang major rehabilitation ng Manila Central Post Office Building na nasunog. Magiging tourist attraction na ang building na ito
kapag natapos na yung rehabilitation. At sana maging malinis din ang liwas ng Bonifacio. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.